Ako si Maria at ito ang aking kwento. Maingat na ipinarada ni Christoph ang sasakyan sa garahe ng mansyon ng mga De La Rosa. Malayang naipasok ng binatang kotse sa solar dahil kasama niya si Demi sa passenger seat. He instructed her not to make any objections and to make her demeanor calm despite his gun poking her side the whole time. Demi was cooperative. Hindi naghinalang security team sa mansyon that Demi was being held hostage by Christoph. Mabilis lang tayo dito, Demi. Kukunin lang natin si Kali at alis na din tayo. Doon na muna tayo sa probinsya mananatili habang inaayos ko mga papeles natin. Paalis ng Pilipinas. We cannot go out the legal way anymore. But I promise that I will take you and Kali out of the country. Basta gawin mo lang ang lahat ng inuutos ko. Walang masasaktan. Umpisa ni Christoph bago tinanggal ang tali sa paa ng dalaga. I will go down first at sabay tayong papasok sa loob ng mansyon. Don't do anything stupid. Paalala pa ng doktor bago tuluyang lumabas ng sasakyan at umikot sa pwesto ni Demi bago pinagbuksan ng pinto ang dalaga. Demi was hesitant at first. She knew once she stepped inside the house, ilalagay na rin niyang anak sa kapahamakan. At ayaw niyang mangyari yon. Anong klaseng ina ang mismo magdadala ng kapahamakan sa kanyang anak? Dorothy could probably do that, but not her. Never her. Are you having doubts, Demi? Ani Christoph. Muling tinutok ang baril na nakatago sa bulsa ng jacket nito sa kanyang direksyon. Muling pinaninginigan ng labi ang dalaga. Christoph, maawa ka. Huwag ng anak ko. Anak ko siya, hindi ba? Ako ang kinilala niyang ama sa loob ng 4 na taong nagdaan. Kaya hindi tayo aalis dito hanggat hindi natin siya kasama, Demi. Huwag mong hintayin gumawa ako ng hindi mo magugustuhan bago ka sumunod sa utos ko. Because kung nasan man ako ngayon ay wala nang balikan. Kaya kahit na ano pang pakiusap mo, hindi na ako makikinig. Pinapasok niyo na ako sa buhay niyo mag-ina, hindi niyo na ako pwedeng paalisin pa. That is why it's either you come with me or I'll you. And your daughter, your choice, pagbabanta ni Christoph. Muling napakagat si Demi sa kanyang pang-ibabang labi. Oh, how she loathed the day she had met Christoph and his family. Ang mga muntanong rason ng paghihirap sa kanyang buhay mula noon hanggang ngayon. And how unfortunate it is that she dragged her daughter into this mess and she had created herself when she believed Christoph and all of his lies. Baba, utos ni Christoph kay Demi nang mainip na ito. Puno man ng pagtutulang kanyang dibdib, napilitang sumunod si Demi sa nais ni Kate. Nang tuluyan na siyang makababa, agad niya itong hinapit sa bewang at inilapit ng husto sa katawan nito. Lakad, bulong ng doktor bago muling dinikit sa tagiliran ni Demi ang baril na nakakabli sa jacket nito. Sa lanay sila dumaan dahil yun ang mas malapit sa garahe. Pagdating sa loob ng bahay, wala ni anino ng mga katulong ang naroon. Tawagin mo si Kali, muling utos ni Christoph kay Demi. Mabilis na tinangala ang hagdan na patungo sa ikalawang palapag ng mansyon. Lalong nanginig si Demi, nataranta. Nangangamba siya na baka kapag tinawag niyang anak at lumabas ito, magtagumpay kaagad si Christoph sa pakay nito. No. Pagmamatigas ni Demi, kinagat pang pang-ibabang labi upang ipakita ang kanyang protesta. Nagngit-ngit na si Christoph. Walang sabi-sabi sinampal si Demi sa pisngi. Sa lakas ng ginawa nito, napaupo si Demi sa sahig. Nagitla si Demi sa ginawa nito, impit na napaiyak. Ni minsan hindi niya naisip na kaya siya nitong pagbuhatan ng kamay. Nang makilala niya ito, ang akala niya isa itong taong may mabuting puso. But it was all a lie. Tinapos na ni Christoph ang pagbabalat kayo nito at ang kaharap niya ang tunay na pagkatao ng binata. Traidor, marahas at malupit. I cannot believe that you are this evil of a person, Christoph. Wala kang kasing sama, ani Demi. Gumisi lang ang binata. Well, ikaw ang may gawa sa akin nito, Demi. Kung sana ako ang pinili mo, kung sana akong pinili mong mahalin, hindi sana tayo aabot sa ganito. Kaya kasalanan mo kung bakit nandito tayo ngayon. Napailing na si Demi. You're sick, she said with disdain in her voice. Ngumisi to. If I am, then let it be. Basta sa akin lang kayo ni Kali. Mommy! Anang pamilyar na boses ni Kali sa itaas ng hagdan. Sabay na napatingala sina Demi at Christoph at doon nila nakita sina Kali at Sevi na nakamasid sa kanila sa itaas. Ate, anong
Napasinghap si Demi nang magsimulang humakbang si Christoph patungo sa hagdan. Hinawakan niyang laylayan ng t-shirt ito at pilit niyang pinigilan sa kabila ng pagkakatali ng kanyang mga kamay. Sevi, takbo! Magtago kayo ni Kali! Huwag mong hayaang makuha niya si Kali! Hysterical na sigaw ng dalaga. Panay pa rin ang hila sa damit ng lalaki. Lalo namang nagngit si Christoph. Muling sinampal ng binata si Demi na nagpangyari upang tuluyang mapahiga sa sahigang dalaga. Stupid! Anang lalaki bago nagmamadaling umakyat sa hagdan, taking 2 steps at a time. Sa nalalabong paningin ay pilit na tumingala si Demi, silently praying that Sevi and Kali will make it to safety. Subalit wala nang nagawa pa si Demi nang maabutan ni Christoph ang dalawa. Pinukpok ni Christoph ng baril si Sevi sa ulo bago inagaw mula sa binata ang paslit. Nanakit man ang pisngi at nakakaranas ng konting hilo, pinilit ni Demi na bumangon sa sahig at humingi ng tulong. Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw ng dalaga, umaasang may makakarinig sa kanya. Sino man sa mga bantay nilang nasa labas. Subalit, walang dumating na tulong. Lalong nanlumo ang dalaga nang bumaling siya sa hagdan at nakita niyang karga-karga na ni Christoph, si Kali na panay ang iyak. Mami! Mami! Anang paslit, pilit na inaabot ang ina. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Demi at kusang lumapit kay Christoph. Subalit tinutukan siya ng baril ni Christoph na nagpangyari upang biglang mapahinto ang dalaga. Akin ang anak ko, Christoph. Nakikiusap ako, ani Demi sa garalgal na tinig. Blanko ng isip ni Demi sa mga oras na yon at wala nang importante sa kanya kung hindi ang mapatahan si Kali at makuha ito mula kay Christoph. Muling umisi ang doktor, umiling. Hindi mo makukuha ang anak mo hanggat hindi ka sumusunod sa gusto ko, Demi. Lalong nagpalahaw si Kali. Please, Christoph, maawa ka sa anak ko. Maawa ka kay Kali. Muling pakiusap ng dalaga. Panay ang patak ng luha. Say the words, Demi. I want you to say the words. Kapag ba ibinalik ko sa'yo si Kali, kusa ka nang sasama sa akin? Muling humikbi ang dalaga. Naisip si Max, ang kanyang abuela, at ang iba pang taong nagmamahal sa kanilang mag-ina. Maaatim ba niyang umalis na lang at muling iwan ang mga to nang walang paalam? Subalit, oo, Christoph. Sasama na ako sa'yo. Mapait na sagot ni Demi. Ngumisi si Christoph, nagustuhan ang sinagot ni Demi. Madali ka palang pasunurin kapag si Kali ang pinag-uusapan. Sa susunod alam ko nang gagawin ko. Anang binata. Muling ngumisi bago tuluyang lumapit kay Demi. Sandaling ibinaba ni Christoph si Kali at kinalasang tali sa kamay ni Demi. Humahagulhulan ni yakap ni Demi ang anak pagkatapos. Agad namang yumapos si Kali sa ina, ibinurong mukha sa dibdib nito. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ng dalaga, ngayong hawak niyang muli ang anak. Ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay mag-isip ng paraan upang matakasan si Christoph. Mommy! Papa Christoph, Heart Uncle Sevi upstairs, sumbong ng anak sa kanya. Pinigil naman ni Demi ang mapahikbi at lalong hinigpitan ng yakap sa anak. She wanted to check on Sevi. God knows she really does, kaya lang mas dapat niyang unahin ang pagtakas nilang mag-ina. Hindi siya makakapayag na magtagumpay si Christoph sa balak nito. Now that she has her daughter in her arms, mas maayos na siyang makakapag-isip ng paraan para matakasan si Christoph. She will not go with him. No, her lola lost her once. Hindi na siya papayag na muling maulit ang nangyari sa nakaraan. Walk, Demi. Tayo na. Baka kung sino pang dumating, ani Christoph kay Demi. Muling itinutok ang gusto ng baril sa kanyang tagiliran. Puno man ng pagtutol ang kanyang dibdib. Nagsimulang humakbang patungo sa lanay si Demi. Subalit hindi pa man sila halos nakakalabas ng bahay nang may pamilyar na bultong lumitaw sa pintong kanilang sanang lalabasan. Hello, Demi, iha. Muli tayo nagkita. It was Dorothy. Makahulugan ng ngiti nito. Nagbabadya ng masamang balak gaya na ang anak nito. May nakasunod dito isang lalaking litaw ang banyagang facial features. Itinutok ang baril na hawak nito sa direksyon nila ni Christoph. Go back inside. Anang lalaki sa otorisadong tinig. Wala sa sariling umatras sina Christoph at Demi. Huminto sa may paanan ng grand staircase. Mami, anong ginagawa mo dito? Hindi ka na lang sana pumunta. Kaya kong kunin na mag-ina ko kahit na ako lang. At saka sinong lalaking yan? Si Christoph sa mataas na tinig. Tumalim ang tingin sa kasama ni Dorothy. Humalakak si Dorothy. Why son, do you think I came here to back you up with your stupid plan? Nagkakamali ka, Christoph. Nandito ako dahil gusto kong magiganti sa mga De La Rosa at Guerrero. At siya si Jonad, tauhan ni Mr. Tan.
Ang kaibigan kong tutulong sa akin para matupad ang mga plano ko. Hindi na ako sasama sa plano mo, Mommy, ani Christoph. Magaang niyakap sina Demi at Kali. Nakuha ko na mag-ina ko. Sapat na silang dalawa sa akin. From here on, magkalimutan na tayong dalawa. Hindi mo na ako anak at hindi na rin kita ina. Sandaling bumakas ang gulat sa mukha ni Dorothy bago muling humalakak. Oh, Christoph, I didn't know you are this stupid. Manang-mana ka talaga sa ama mong walang silbi. Singal na matandang babae bago itinaas ang baril na hawak nito at itinutok sa direksyon ni Demi at Kali. On instinct, agad na iniharang ni Demi ang katawan sa anak. She can die trying to protect her daughter, if that the last thing she will do. That is fine with her. Nagtagis na mga bagang ni Christoph. What the hell are you doing, Mom? Can't you see? I'm here to kill Demi and her kid. Gigil na sagot ni Dorothy. Pinalakihan ng mga mata ni Christoph. Ano pa bang gusto mo, Mommy? Nakuha mo ng lahat ng perang pwede mong makuha. Nasa iyo na rin ang subsidium fund. You can have it all. If you want. Stupid boy. Your bank accounts are freeze. Wala ka ng pera, Christoph. At sigurado ako nakagagawa ni Demi na yan at ni Max ang bagay na yon. Napatingin si Christoph kay Demi. Puno ng tanong ang mga mukha. Hindi sa inyong subsidium fund. Para yun sa GDC. Lakas loob na pahayag ni Demi. See? Yang babaeng pinaglalaban mo ang traidor. Tinraidor ka niya, Christoph. At kapag hindi ka pa nagising sa kahibangan mo, siya rin ang magdadala sa'yo sa tuluyan mong pagbagsak. Muling sabi ni Dorothy, lalong humigpit ang kamay sa baril na hawak. Sana noon ko pa ito ginawa ng matahimik ng puso. Kaya lang mas magandang paglaruan na munang kaaway ko. I had my fun playing with you, Leticia. Tumalim ang mga mata ni Demi sa matandang babae. Masaya ka na ba? Nasayahan ka na ba na inalayo ako sa pamilya ko ng mahabang panahon? Paano mo naatim na habang hinahanap ako ng pamilya ko, nakikihalubilo ka sa kanila? Kayo ng pamilya mo. Nalukot ang mukha ni Christoph. Anong ibig mo sabihin, Demi? Ang mami mo ang nagpakidnap sa akin, Christoph. Puno ng hinanakit na sabi ni Demi. Nangilid na ang luha. Tapos ngayon ginaganito mo pa ako, kami ng anak ko. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Sa inyo, wala na bang katapusan ng kasamaan niyo sa pamilya ko? Bumaling si Christoph sa ina. Pinaningkitan nito ng mata. Mom, totoo ba yon? Ikaw ang nagpakidnap kay Demi? Dorothy scoffed and lifted her head a fraction. Oo, dahil nagipit kami ng daddy mo. Pero ayaw nila kaming tulungan. Madamot ang mga De La Rosa at Guerrero. It was supposed to be an easy kidnap for ransom plan. Pero ang yaya mo, Leticia, ang sumira sa lahat. She changed her mind in the last minute, scraping our perfect plan and saving you. Too bad, she died but not a hero. I had to look for you myself for a few days para lang maitago kung kapalpakang plano namin. Good thing at nagka-amnesia ka. Madali kitang naiwan kay Esang. But my stupid husband cannot keep up with his conscience. Nagpapadala siya kay Esang ng pangsustento sa'yo. And then, he took his own life, leaving me and Christoph. You're supposed to be forgotten, Leticia. Right to that place or Esang kept you. But by some twist of fate, nakabalik ka. At ngayon nilasa mo pati ang isip ng anak ko. Kahit noon pa man, panira ka talaga sa mga plano ko, Leticia. Mom, how could you? Si Christoph hindi makapaniwala sa revelasyon ng ina. Huwag mo akong questionin, Christoph. Sina Criselda at Corang may kasalanan kay nagkandaleche-lecheng buhay natin. Alam mo yan. And now I am here to exact my revenge. Ani Dorothy, kinasa na ang baril na hawak. Pinatay mo na si Doña Criselda gamit ang bulaklak mo. Muntik mo na ring mapatay ang lola. Ano pa bang gusto mo, Dorothy? Si Demi hysterical na. What? Why, Mom? Why? Si Christoph sa hindi makapaniwalang tinig. I did what I did and I don't have regrets. Pero kulang pa. Ayoko nakikita kayong masaya. At ngayon, Leticia, sisiguraduhin kong kahit kailan hindi na kayo magsasaya pa. Si Dorothy pinutok ng baril sa paanan ni Demi. Nagtatarantang dalagat lumakas naman ang iyak ni Kali. My next bullet will be for you and your kid, Leticia. Ani Dorothy sa nagtatagis ng mga bagang. Don't be so sure about that. Anang pamilyar na tinig sa may front door. It was Conrad. Sandaling napawi ang kaba sa dibdib ni Demi nang makita si Conrad na pumasok mula sa front door. May hawak itong baril na nakatutok sa direksyon ni Dorothy. At sino ka naman? Inis na tanong ni Dorothy kay Conrad. At paano ka nakapasok? Pinatumba na ni Jonah ang mga bantay dito sa mansyon kanina pa.
Nagpatuloy sa paghakbang si Conrad palapit. Huwag na nating pag-usapan kung sino ako, Mrs. Montano. Ang mahalaga ngayon, nahanap na namin kayo ng anak mo. At dito na rin magtatapos ang kasamaan yung dalawa. Sagot ni Conrad. Mabilis na sumulyap kay Demi bago ibinalik ang tingin kay Dorothy. So, this is the face of the Poison Queen. I have never expected na sa ganyang edad may puno pa rin ng paghihiganti ang puso mo. Truly, maturity doesn't come with age. Tuya ni Conrad sa matandang babae. Nanikit ang mga mata ni Dorothy. Shut up, you moron! Anong alam mo sa buhay ko? Anong alam mo sa pinagdadaanan ko? Oh, I know many things about you, Mrs. Montano. Umpisa ni Conrad, ngumisi. Alam ko na nakipagsabuatan ka sa mga terorista nang mawala ka sa Amazona. Para lang sa mabulaklak mong nakakalason. Alam ko rin na kaya nawalang lahat ng yaman ng mga Montano ay dahil ibinenta yung lahat ng asawa mo sa mga De La Rosa at Guerrero para may pantubos siya sa'yo nang bihagin ka ng mga teroristang sinamahan mo. Alam ko rin na sa nakalipas na mga taon, patuloy na pumapasok sa account mong pera na galing sa trust fund ng anak mo na si Doña Criseldang nagbigay. Ang matandang babaeng pinatay mo dahil sa kasakiman mo. Shut up! Shut up! Hysterical na sabi ni Dorothy at bumaling sa anak. Huwag kang makikinig sa kanya, Christoph. Nagsisinungaling siya. Sinungaling ang lalaking yan. Subalit kahit na anong sabihin ng ina, ay tila ayaw ng paniwalaan ng binata. Bumagsak ng balikat ni Christoph. Wala sa sariling nabitawan ng hawak na baril. May trust fund ako galing kay Lola Criselda. Ni hindi mo malang sinabi sa akin ang bagay na yan, Mommy. Ang laging sinasabi mo sa akin na kawawa ako, na kailangan ko laging magsumikap para makuha ang pabor ni na Lola Criselda at Lola Cora. Dahil yun lang ang paraan para makuha kong pera na dapat sa atin, subalit kinamkam nila. Matapos mamatay ni Daddy. Pero sa mga narinig ko, hindi naman ganun ang totoo. Ikaw ang ganid, Mommy. Ikaw ang dahilan ng lahat. Ikaw at ang obsession mo sa perang sumira sa atin. Ikaw yun, Mommy. Ikaw. Sumigaw si Dorothy, muli nagpaputok ng baril sa bubong ng mansyon. Tumahimik ka. Isa ka pa. Wala kang utang na loob, Christoph. Ang lahat na iti ginawa ko para sa'yo pero hindi mo pinapahalagahan. Ang tanging mahalaga sa'yo yung apo ni Corang panira sa lahat ng bagay. Pwes, kung kakalabanin mo lang din naman ako, mabuting tapusin ko na rin ang buhay mo ngayon. Ani Dorothy habang bumaling kay Jonathan sa kanyang tabi. Jonad, barilin mong pakialamerong lalaki na yan. Ako nang bahala sa anak ko at kay Leticia. Pinalakihan ng mga mata ni Christoph na iniharang ang sarili sa harap ni Demi at Kali. Umisi naman si Dorothy. Paalam anak, mauna ka na sa impyerno. Anang ginang subalit bago pa man niya makalabit ang gatilyo ng baril ay naramdaman ni Dorothy ang paglapat ng malamig na uso ng baril sa kanyang sentido. Agad na estatwang matandang babae. Not so fast, Poison Queen. Your killing spree stops here. Ani Jonad. Inabot ang baril ni Dorothy bago init siya sa kalapit na sofa. Anong ibig sabihin nito, Jonad? I'll make sure Mr. Tan will hear of this. Isusumbong kita sa boss. Wala na si Mr. Tan, Dorothy. Napatay siya sa raid ng Aquila Nera 3 days ago sa mismong lungga niya sa Malaysia. Salamat sa pag-uusap niyong dalawa sa isang thread sa deep web. Natuntun namin ang lokasyon niya. We took over all of their communication since ako ang kausap mo na tumawag ka kay Mr. Tan. Ani Jonad. Pinalakihan ng mga mata si Dorothy, bahagyang nanginig. Hindi totoo yan. Nagugulo ang sambit ng matandang babae. Tila nawawala sa sarili. Paano napakalapit na niyang matupad ang kanyang mga plano matapos ang mahabang panahon upang humantong lamang sa ganon? Boys, get out now. We have fugitives to capture in our midst. Ani Conrad, nagpangyari upang magsilabasan sa kanilang pagtatago ang mga tauhan na naroon sa mansyon. Bumaling si Conrad kay Jonad. Nice job, Rogue. Tawag ng lalaki sa tunay na pangalan ng dating kasamahan sa Aquila Nera. Mabilis na lumapit si Conrad kay Christoph at inilato palayo kay Demi at Kali. You are under arrest, Dr. Montano, for aiding multiple crimes of your mother. Anang lalaki bago pinusasan si Christoph. Napatingin si Christoph kina Demi at Kali. Bumigat ang dibdib. All he ever wanted was to have a family. At natagpuan niya yun kina Demi at Kali. Subalit sadyang mapait ang tadhana sa kanya. Sadya yatang pinanganak siya sa mundong iyon upang magdusa. Hindi naglaon pumasok na rin sa loob ng bahay si Max. Tinakbo ang kanyang mag-ina at niyakap ang mga ito. Kanina pa niya gustong pumasok subalit pinagbawalan siya ni Conrad. Ang binata ang naghintay sa pagdating ng grupo ni na Major Salvador. Kasabay ng binatang pumasok sa loob ng bahay ang mga pulis. Max, akala ko. Halos hindi maituloy-tuloy ni Demi ang naisabihin habang yakap siya ni Max.
There were too many things he wanted to say. Hinagod ni Max ang likod ng asawa. Shh! Huwag ka nang umiyak, love. It's over. It's all over. Anang binata bago kinintalan ng halik ang buhok ng asawa. Dorothy Montano, aka the Poison Queen, you are under arrest for murder, kidnapping and use of sale of poisonous plants. Ani Major Salvador na siya mismong humuli sa matandang babae. No! No! Bitawan niyo ako! Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Ani Dorothy, panay ang palag sa mga pulis na pumuposa sa kanya. Hanggang sa tuluyang nabitawan ng policewoman na nakahawak sa braso niya si Dorothy. Agad na tinakbo ni Dorothy ang kanyang baril na nasa sofa sa malapit at tinutok sa direksyon ni Demi at Max. She will not back down. That's her last chance to kill her enemies. Lulubusin na niya. Kahit isa pa sa mga Guerrero o De La Rosa ang mapatay niya, masaya na siyang mamumuhay sa loob ng kulungan. Hindi ako papayag na magsasaya kayo habang buhay. Mamatay kayong lahat! Anang ginang bago pinutok ang baril na hawak nito. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa buong kabahayan. Hysterical na napasigaw si Demi, kasabay nun ang mahigpit na yakap ni Max sa kanyang mag-ina.